Good day, everyone. Our topic for today is all about the crisis negotiation team structure. Team leader. So, ano nga ba ang team leader? Ang team leader ang senior officer na nag-organize ng crisis response team. Siya ang pumipili ng mga members, gumagawa ng plano at nag-oversee ng training para maging handa ang team sa emergencies. Sa oras ng crisis, siya rin ang nagde-decide kung paano gamitin or gagamitin ang mga personal at resources. Minsan pwede rin niyang gawin ang role ng on-scene commander depende sa sitwasyon. Example, may bomb threat sa isang school. Ang team leader ang mag-a-assign kung sino ang mag-e-evacuate ng student, makikipag-coordinate sa bomb squad at magbabantay sa paligid ng school. On-Scene Commander or OSC. Ang On-Scene Commander ay ang overall person in charge sa mismong crisis scene. Siya ang nagsiset ng security perimeter, nagbibigay ng instruction sa negotiators, at nagde-deploy ng tactical team. Siya rin ang nakikipag-coordinate sa medical team, media at community service. So, lahat ng major decisions sa operation ay dumadaan sa OSC para maayos at kontrolado ang buong response. So, example, sa isang riot or gulo sa concert, ang OSC ang mag-uutos kung saan pwesto ang police officers at paano magpapakalma ang sitwasyon para maiwasan ng mga injuries or kung ano mang mga panganib. Primary negotiator. So, ano nga ba ang primary negotiator? Ang primary negotiator ang pangunahing nakikipag-usap sa hostage taker o suspect. Siya ang nag-maintain ng communication at sinusubukang makuha ang tiwala ng suspect para magkaroon ng peaceful resolution. So, hindi siya gumagawa ng tactical decision dahil hiwalay ang role siya sa tactical team. Hindi rin siya dapat ang mag-a-arrest ng suspect. So, para mapanatili ang magandang rapport hanggang matapos ang negotiation. So, example, may isang lasing na lalaki na may dalang kutsilyo at ayaw lumabas ng bahay. So, ang negotiator ang makikipag-usap sa kanya para pakalmahin ito at kumbinsihin sumuko ng maayos. Secondary backup negotiators takes over if the primary negotiator cannot establish communication. Example, tumanggi ang hostage taker na makipag-usap sa primary negotiator dahil wala siyang tiwala rito. Kaya ang secondary negotiator ang pumalit sa pagkikipagkomunikasyon at mahinahong makikipag-usap upang makuha ang tiwala ng hostage taker at may pagpatuloy ang mapayapaang negosasyon. Provides language or cultural translation if needed. Halimbawa nito, ang hostage taker ay isang dayuhan at hirap magsalita ng Pilipino o English. Ang secondary negotiator na marunong sa kanyang wika at kultura ang tumutulong sa pagsasalin upang mas magkaintindihan at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa negosasyon. Relieves the primary negotiator during extended operations. Halimbawa, matagal nang nagpapatuloy ang negosasyon kaya napagod at na-stress ang primary negotiator. Pansamantalang pumalit ang secondary negotiator sa pakikipag-usap upang makapagpahinga ang primary negotiator at may pagpatuloy ng maayos ang operasyon. Intelligence officer gathers background information on the hostage taker and victims. Halimbawa, habang nagpapatuloy ang negosasyon
ang secondary negotiator ang nangangalap ng impormasyon tungkol sa hostage taker at mga biktima, tulad ng kanilang pagkakakilanlan, ugali, at posibleng dahilan ng insidente. Research family members' criminal history, mental records, and motivations. Halimbawa nito, ang negotiation team ay nagsasaliksik tungkol sa pamilya ng hostage taker dati nitong kaso sa krimen at mga posibleng dahilan kung bakit niya ginawa ang insidente. Maaari rin silang kumuha ng impormasyon mula sa otoridad o kaanak upang mas maintindihan ang kanyang pag-uugali at makatulong sa mapayapang negosasyon. Provides the negotiation team with actionable psychological intelligence. Halimbawa, ang secondary negotiator ang nagbibigay ng negotiation team tungkol sa mahalagang impormasyon tungkol sa ugali, emosyon at pag-iisip ng hostage taker. Tactical team, SWAT. Position as a last resort when negotiations fail and lives are immediate danger. Halimbawa, kapag nabigo na ang negosasyon at nasa agarang panganib na ang buhay ng mga bihag o ibang tao, saka lamang ipinapwesto ang tactical team bilang huling paraan upang maisagawa ang ligtas na pagresponde at pagsagip sa mga biktima. Specialized marksman, entry teams, and explosive breachers. Halimbawa nito, ang tactical team ay binubuo ng mga specialized marksman na nagbibigay ng proteksyon mula sa malayong pwesto, entry team na responsible sa mabilis at ligtas na pagpasok sa lugar, at explosive breachers na gumagamit ng espesyal na kagamitan upang mabuksan ang mga harang o pinto kapag kinakailangan sa operasyon. May deploy gas, flashbang grenades, or sniper action as non-entry options. Halimbawa nito, bilang non-entry options, maaaring gumamit ang team ng tear gas at flashbang grenades upang malito ang mga suspect sa loob ng gusali habang ang mga sniper ay nakaposisyon sa labas upang magbigay ng obserbasyon o precision support kung lumala ang sitwasyon. Decision to deploy tactical team is made by the OSC, never taken lightly. Ang decision na mag-deploy ng tactical team ay ginagawa lamang ng OSC o One Scene Commander at hindi ito basta-basta pinapasya. Ginagamit lamang ito sa mga sitwasyon mataas at panganib tulad ng mga banta sa buhay, bigong negosasyon o hindi na kayang resolbahin ng ordinaryong pulis. Condition required for successful negotiation. For negotiation to be viable, all of these conditions must be present. Will to live, credible threat of force, demands, negotiator must be perceived, choose to help, sufficient time, reliable communication channel, location and communication, actually making the decision. Ang successful negotiation ay nangangailangan ng hostage taker na handang makipag-usap, may malinaw na demands, at may sapat na oras at communication. Mahalaga rin na may control ang otoridad sa sitwasyon at may tiwala ang hostage taker sa negotiator. Next is hostage negotiation techniques. Technique number 1, containment and perimeter establishment. Before any negotiation begins, the scenes must be secured. Inner perimeter, outer perimeter. Deploy medical teams to a safe staging area. Assign dedicated entry and exit routes for response units. Cut off the hostage taker communication with the outside world except through the negotiation. Ito ay pagsisecured ng lugar bago magsimula ang negotiation. Naglalagay ng inner at outer perimeter upang makontrol ang hostage taker, publiko at paligid habang pinapanatiling ligtas ang lahat. Next is technique number 2, establishing communication. The sooner communication is established,
The less time the hostage taker has the condition violent option. Phone contact, through phone, face-to-face contact is categorically discouraged. Keep it open. Mahalagang makapagsimula agad ng communication sa hostage taker gamit ang telepono o through phone. Ang tuloy-tuloy na usapan ay nakakatulong upang maiwasan ng karahasan at mapanatiling kalmado ang sitwasyon. Technique 3. Active listening and rapport building. Address the hostage taker by name. It humanizes the interaction. Kapag tinatawag sa pangalan ang kausap, mas nagiging personal at hindi agresibo ang usapan. Nakakatulong ito para maramdaman niyang tao siya, hindi basta kalaban. Halimbawa, Mark, gusto kitang maintindihan. Pag-usapan natin ito ng maayos. Bakit mahalaga ito? Mas mababawasan ang galit at mas posibleng makinig siya. Validate their feelings. I understand you. You're frustrated and scared. Papakita na naiintindihan mo ang emosyon niya tulad ng galit, takot o frustration. Hindi ibig sabihin sang-ayon ka kundi kinikilala mo ang nararamdaman niya. Halimbawa, naiintindihan kung nagalit ka at pakiramdam mong wala kang choice. Bakit mahalaga yon? Kapag naramdaman niyang pinakinggan siya, mas bumababa ang tensyon. Number 3. Minimize background distraction to ensure clear communication. Bawasan ang ingay, sigawan o anumang pwedeng makadagdag sa stress para malinaw ang usapan. Halimbawa, pagpapatigil muna ng siren o pagpapalayo ng maraming tao sa paligid. Bakit mahalaga ito? Mas malinaw ang instruction at mas iwas misunderstanding. 4. Show concern for everyone's welfare including the hostage taker. Ipakita na mahalaga ang kaligtasan ng lahat, hostage responder at pati siya. Halimbawa, gusto naming lahat kayo maging ligtas kasama ka. Bakit mahalaga yon? Nakakatulong ito paramdam na hindi siya agad uhusgahan o sasaktan. Inquire about injuries, need, condition inside the location. Magtanong tungkol sa kalagayan sa loob, may sugatan ba, kailangan ng tubig, pagkain o gamot. Halimbawa, may nasaktan ba dyan? Kailangan ba ninyo tubig o gamot? Bakit yun mahalaga? Nakakatulong ito sa pag-assess ng sitwasyon at maaaring maging daan para sa peaceful negotiation. Technique 4. Strategic Communication Principle. Downplay past action. Ibig sabihin, wag mo nang bigyang diin ang mga maling nagawa niya sa nakaraan dahil maaari itong magdulot ng panic, guilt o desperation. Sa halip, ipakita na may pagkakataon pa para maitama ang sitwasyon. Halimbawa, sa ngayon, wala pang seryosong napapahamak. May oras na para maayos natin ito ng mapayapa. Kapag hindi niya naramdaman, hinusgahan agad siya, mas malaki ang tsansang makinig siya at umiwas sa mas mapanganib na aksyon. Focus on the future. Sa halip na nakatuon sa problema, ituon ang usapan sa mga positibong hakbang na pwede pa niyang gawin upang mapabuti ang kahihinatnan. Halimbawa, may pagkakataon kapang baguhin ito. Ang mga susunod na desisyon ang pinakamahalaga ngayon. Nagbibigay ito ng pag-asa at ipinapakita na hindi pa huli ang lahat. Next, never lie. Ang pagsinungaling ay maaaring tuluyang makakasira sa tiwala. Kapag nalaman niyang niloloko siya, maaari siyang maging mas agresibo o mawawalan ng kooperasyon. Halimbawa, hawakan namin ng maayos ang sitwasyon, pero magiging tapat kami sa iyo bawat hakbang. Ang tiwala ay pundasyon ng
matagumpay na negosasyon. Next. Never make promises you can keep. Iwasang mangako ng bagay na hindi sigurado dahil kapag napako ito, mawawala ang iyong kredibilidad. Halimbawa, mali, makalaya agad, tama. Gagawin namin ang lahat para maging ligtas ang proseso. Ang pagiging kapanipaniwala ay nagpapanatili ng maayos na komunikasyon. Speak slowly and calmly. Ang tono ng boses ay direktang nakakaapekto sa emosyon ng kausap. Ang kalmado at mabagal na pananalita ay nakakatulong upang bumaba ang tensyon. Halimbawa, makinig ka, nandito kami para tulungan ka. Maresolba ito ng ligtas. Ang kalmadong approach ay maaaring magpabagal sa galit, takot o panic ng hostage taker. The concession exchange strategy. Hostage taker demands electricity be restored. I'll work on that. Can you release one of elderly hostage first? Kapag may hinihingi kang hostage taker, halimbawa kuryente, pagkain, tubig, gamot, hindi ito agad na binibigay ng walang kapalit. Sa halip, ginagamit ito bilang negotiation tool upang makahingi ng humanitarian gesture tulad ng pagpapalaya sa isang bihag. Halimbawa, yung hostage taker, ibabalik nyo ang kuryente, sabi ng negotiator, aayusin namin iyan, pero maaari bang palayain muna ang isang matanda o may sakit? Bakit ba nga mahalaga yun? Nagkakaroon ng progreso, nababawasan ang bilang ng bihag, nagkakaroon ng mas maayos na kontrol sa sitwasyon na ipapakita na ang kooperasyon ay may positibong resulta. This create a patterns of positive reinforcements. Each concession moves situation toward resolution. Kapag nakakita ka ng hostage taker na may magandang resulta, ang bawat kooperasyon niya, mas malaki ang responsibilidad na ulitin niya ito. Ito ang tinatawag na positive reinforcement. Halimbawa, kapag nagpalaya siya ng bihag kapalit ng pagkain, maaari siyang mas maging bukas sa susunod pang negotiation. Bakit ba mahalaga yun? Unti-unting nasasanay ang hostage taker sa give and take process na pwedeng humantong sa mas mapayapang pagtatapos. Next. When negotiating release of multiple hostage, start with the most vulnerable, sick, injured, elderly, or children. Kung maraming bihag, unahin ang pinaka nanganganib tulad ng bata, matanda, sugatan, may sakit. Ito ay humanitarian priority. Halimbawa, pwede bang unahin natin palabasin ang batang may hika at matandang may iniindang sakit? Bakit mahalaga yon? Nililigtas agad ang pinakasensitive na buhay, nakakabawas ng pressure sa loob, maaaring magpapakita ng goodwill ang hostage taker. Next, 4. Let the hostage taker make first offer on release. Do not push for too many at once. Mas epektibo kung hindi agad masyadong demanding ang negotiator. Hayaan muna ang hostage taker ang magbigay ng unang maliit na concession upang hindi makaramdam kontrolado siya. Halimbawa, negotiator, ano ang kaya mong gawin ngayon para maipakita na gusto mong maging maayos ito? Hostage taker, pwede kong palabasin ang isa. Bakit mahalaga yun? Mas mababa ang resistance, mas less threatening, mas pinaparamdam na may control pa rin siya, kaya mas cooperative. Technique 6. Managing deadlines. Deadlines are not common in hostage situation but
rarely result in immediate violence when not met. Never dismiss a deadline. Example of never dismiss a deadline situation. This hostage taker says if the demands are not met by 6 p.m., someone get hurt. Negotiator. I understand this important to you. I am taking your deadline seriously and working on it. By time. By time, the hostage taker become patient. Negotiator. I need a little more time to talk with my team so we can solve it peacefully. Lever. Lever. Negotiator wants cooperation. Negotiator. I am doing everything I can to help for you, but you need cooperate too. Can you release one hostage while we continue talking? Delay subtly. Situation. Hostage taker asks for vehicle immediately. Negotiator. The approval is still beginning process by my superior. We are working on it. Technique 7. The surrender ritual. Nobody wants to surrender if feel like defeat. The negotiator must make surrender feel like the hostage taker choice, not a defeat. Work out the surrender sequence in detail within hostage taker, how they come out, what happened, who is present. After hours of the negotiation, example of this, after hours of negotiation, the hostage taker become tired and willing to surrender. Negotiator say, you have done the right thing by talking with me. We can this safety. Where one willing happen, you will come out slowly, your hands visible, and officer will guide your safety. Preserve the hostage taker dignity throughout the process, avoiding manipulation of intimidation if often backfire. Insurance the hostage taker of the safety during the surrender. Example is this. The negotiator explained the surrender process step by step. Number 1. The hostage taker places the weapon down. Number 2. Comes out slowly. Number 3. Keeps hands visible. 4. Follows police instruction calmly. The negotiator must not be arresting officer, maintain report and communication even during and after the arrest. No one wants anyone hurt. Your safety is important too. The tactical team must be avoiding unnecessary verbal or physical rudeness during the arrest. Example of this, during the arrest, officer avoiding insulting or hurting the hostage taker unnecessarily. The negotiator maintain calm communication. The surrender is handled professionally to preserve dignity and prevent panic or violence. All hazard. The same ICS framework applies to every type of incident: hostage situation, terrorist attack, and natural disaster, mass casualty event, riots. What makes ICS unique compared to ordinary command structures? In ordinary command structures, it fixes hierarchy that does not adapt, while in ICS is modular, expand, and contracts based on need. Second, in ordinary common structures, agency specific terminology, while in ICS, common yung mga terminology ng mga agencies. Next, multiple commanders from different agencies in ordinary common structures, while ICS, there is only single incident commanders with unified authority. So, sa ordinary command structures, maraming commanders na nandoon dahil sa iba't ibang agencies na meron. Sa ICS naman, isa lang incident commanders and meron siyang unified authority na i-handle yung iba't ibang agency. Next, resource managed separately for agencies in ordinary command structures, while in ICS, resources are tracked and managed
managed certainly. Fourth, in ordinary command structures, communication through separate channels file in unit. While in ICS Unified Communication Protocols, meron silang Unified Communication Protocols. And lastly, in ordinary command structures, activated for only major events, while in ICS, scalable use in incidents of any size.